Di mo ba alam na marami sa mga Indio ang mangmang? Maring masaktan mo si Kapitan Tiago. Di na bali. Matagal niya niyang pinagpalagay na siya isang Indio. Pagpalagay na lang natin na walang makakatalo sa kamangmangan ng mga Indio. Wala ka bang mga mata? Meron po, senyora. Mas malinaw pa kasi sa iyong mga mata. Ngunit ako ay nakatitig sa iyong kulot na buhok. Buenos dias, kaibigan. Kumusta ang iyong paglalakbay? Mabuti naman. Maraming salamat, kaibigan, sa pinadala mong imbitasyon sa akin. Halika na. Ako punta tayo sa maliit kong pagtitipon. Kumusta na pala ang bayan natin ngayon? Maganda. Nakarating ko lang galing Europe. Magandang umaga, Padre Damaso at Teniente Guevara. Ipinapakilala ko pala sa inyo. Ito ang dahilan ng pagpupulong at pagsasalo na ito. Ito ang anak na nasira kong kaibigan na si Don Crisostomo Ibarra. Buenas noches, amigos. Sa matalik kong kaibigan ng aking ama sa kura ng bayan. Pasensya na po sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali kung si Padre Damaso. Ngunit, kailan ba di ko naging matalik ang iyong ama? Kayo na nga pala ang anak ni Rafael Ibarra. Salamat, Teniente Senyor. Maligayang pagdating. Maraming salamat po. Kung ako'y nakakabaala, ngunit handa na po ang inyong hapunan. Ang Europa ng kanyang bansang walang humpay sa pagkilos. Hinahanap ang kaligayahan, nangangarap tuwing umaga, at hinahanap ang katotohanan ng paglubog ng araw. Kaligayahan sa gitna ng kanilang malaking kapahamakan. Oo, nasa ibayo ng walang hanggang. Walang hanggang nasa dagat ang mga nasyong espiritual. Nabagaman hindi nagtatakwil ng mga bayan na material, ay higit pa ring espiritual sa mga nagaganap na sumasamba sa espiritu. Hindi. Sa kabila ng lahat, una muna ang bayan, una muna ang Pilipinas, anak ng Espanya, una muna ang bayang Espanyol. Hindi ang sawing kapalaran ay hindi dapat ikasiran ng puri ng inang bayan. Hindi. Mukhang may sinasabi ko. Mukhang may pupuntahan kayo. Nabigla ang pari sa sagot ni Maria Clara at nabulong na sa sarili lamang sinabi. Tignan natin kung sino ang mas makinig. Tignan natin kung sino ang mas makapangyarihan. Mukhang may isinasa ulong sermon si Padre Damaso. Sige, sumakay na tayo at tatanghaliin na tayo. Sige. Ano ang ginagawa mo dyan? Tulungan mo siya at papasukin mo dito. Maaari na po kayong pumasok sa loob. Salamat po. Magandang araw po. Magandang araw din. Rafael, ako pong makiram ng pera. Kasi ang anak ko po, nagkasakit at nakaratay sa ospital. Maawa po kayo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Huwag kang mag-alala. Huwag mong isipin kung paano mo po magbabayaran. Ang importante ay gumaling ng iyong anak sa awa ng ito. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo at ibibigay ko. Senyor Ibarra, Teniente, kayo pala, inulat niyo po ako. Sana'y mag-ingat kayo dahil sa nangyari sa inyong ama. Sa aking ama? Parang may sinalaman po kayo na hindi ko po nalalaman. Maaari ko pa pong malaman yun? Hindi niyo ba nalalaman? Sa pagkakaalam ko, ang inyong ama ay namatay sa bilangguan. Sa bilangguan?
ang aking ama ay nakulong? Hindi. Baka kayo nagkakamali lamang. Hindi ako maaaring magkakamali. Ang inyong ama ay namatay sa bilangguan. Si Rafael Ibarra. Siya ang pinagbintangan na area at filibustero ni Padre Damaso. Mali ko pa pong malaman ang buong pangyayari? Maaari niyo ba pong ilahad sa akin ang buong senaryo? Pagkakaalam ko, noon, may isang musmus at masamang Kastila na naging kolektor ng buwis. Sa isang pagkakataon, pagkakaalam ko, siya ay pinagkakatuwaan ng mga bata. Namatay ang kolektor ng buwis. Tinulungan siya ni Don Rafael Ibarra at siya ay pinagbintangan na siya ang pumatay ng kolektor. Kaya pala hindi sinabi sa akin ni Kapitan Tiago ang buong pangyayari. Mako. Hoy, Bading! Ayun na. Patay na! Yeah, patay na! Hindi kita mapapayagang saktan ng mga bata. Bakit? Patay na rin. Patay na. Kamera! Si Pilosopo Tasio ay dating Don Anastasio. Siya ang laging laman ng lansangan. Walang tiyak na direksyon ang kanyang paglalakad. Nang araw na iyon ay dumadalaw din siya sa libingan upang hanapin ang puntod ng nasirang asawa. Ang pagkakakilala kay Tasio ng mga mangmang ay isang taong may tuyo sa ulo o baliw. Oh, nandiyan naman si Tasio, ang taong baliw. Aha! Dapat nga siya palisin dito sa San Diego dahil dadala siya ng lamalas dito. Uy, wag naman kayong ganyan. Samayan. Ang ganitong tanawin. Sigurado po ba kayo? Oo. Yan ay dapat pasanin at ilipat sa libingan ng mga isip. Ngunit napakalakas po ng ulan at napakabigat po nito. Kung sa gayon, tapo na lang yan sa lawa. Yun ang nararapat gawin. Yan ang huling kong pundod. Yun. Ay lasinggero, mapambugbog sa asawa at malupit sa kanyang mga tauhan. Nakapag-asawa ito ng Pilipina, si Doña Consolacion, na mahilig magkolorete sa mukha. Wala kang kwenta! Wala niya! Katulad ka lang ni Padre Salve, mga inutil! Kayo, mga walang kwenta! Ang dapat ginagawa sa inyo ay tinatapos sa impyerno! Sabi ko na ang dapat mong sabihin at kung ano ang dapat mong sundin. May iwasan mo sanang mapahamak kung kumonsulta ka muna sa akin. Ayoko nang maulit pa ang kalukuhang na ginawa mo. Ang nakarating sa atin. Si Crisostomo ay isang matalino at mabait na bata. Siya ay mayaman. Ayaw niyang magagalit sa kanyang ibang tao sapagkat nais niyang maging maligaya at gusto niyang walang humahadlang sa kanyang mga plano. Mababakas sa mukha ni Sisa na siya'y naging maganda at kabigha-bighani. Ngunit kahit bata pa sa gulang niya ay tila may edad na siya, dala ng hirap at pagtitiis na dinaranas sa buhay. Sisa, nasaan ba yung alasa ay tinago ko? Pakilabas na! Kailangan ko yun ngayon din. Bakit pa, Pedro? Ikabibenta mo lang isa kong alahas? Aba, at ang lakas ng loob mo magsalita sa akin ng ganyan? Wag, Pedro, mawak ka. Yan naman pala eh. Sunod, umayos ka. Si Sisa ay dumaan sa bahay ng kapitbahay na si Pilosopo Tasio. Tao po? Tasio, andyan ka ba? O, Sisa, ano may tutulong ko sa'yo? Pwede ba mag-isuyo ng baboy ramo at isang hita ng pato para sa mga anak? Oo naman. Teka lang.
Dahil sa pagbabagong kanyang ginawa, madaling natututunan ng mga mag-aaral ang wikang Kastila. Pero siya ay ninait ni Padre Damaso sa pagsasabing ang wikang Kastila ay hindi nababagay sa katulad niyang mangmang. Ang wikang kailangan niyang matutunan ay Tagalog lamang. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko na tutulungan ko ang mga guro sa pamamagitan ng pulong sa tribunal na aking dadaluhan sa anyaya ng Tiniente Mayor. Ito ang bahay ng Sisa. Ito nga. Sisa, ilabas mo mga anak mo. Sisa! Crispin, nasaan kayo? Lumabas kayo dyan. Huwag na kayong magtago dyan. Huwag niyo kong susubukan. Sisa! Si Sisa! Sisa! Nasaan ang mga anak mo? Sisa! Saan ang mga anak mo? Nasaan ang inabaw ng dalawa mong anak? Nasaan? Hindi ko alam kung nasa si Basilio. Manahimik ka! Ilabas mo ang anak mo! Mama kayo! Wala kang kwentang ina! Nandito ako. Hinahayaan mo ang anak mo na magnakaw! Nasaan ka? Sumama ka sa akin! Wag! Huwag niyo pa ako saktan! Sumama ka sa akin! Wag! Sumama ka! Yan! Maawa kayo! Anak! Anak! Nasaan na kayo? Mga anak! Basilio! Crispin! Nasaan na kayo? Napakita na kayo sa akin! Wala naman ang Guardia Civil! Mga anak! Magpakita kayo! Basilio! Crispin! May 11 araw na lamang ang nalalabi at pista na. Magtatayo na lamang tayo ng isang malaking tanghalan. Ama! Sa liwasang bayan at magtanghal ng isang komedya sa loob ng isang singkat. Kaya na? Sangayin tayo na. Tapos na ang desisyon ng kura tungkol sa pista. Ang pagdaraos ng 6 na posisyon, 3 sermon at 3 misa mayor at komedya sa tundo. Kaya, ipagpaliban na lang natin ang ating gusto at sundin ang kura. Kura! Maria Clara, nais kong ipaalam sa iyo na handa na ang ating picnic bukas. Ikinatuwa ko ito sapagkat makakasama ko na naman sa pamamasyal ang aking dating kababata sa bayan. Tuwiran